Chinese Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sugatan matapos kuyugin ng 4 na menor de edad ang isang lalaking edad 21. Ang dahilan lang umano, nasagi niya ang isa sa mga kabataan sa Eskinita. Natuntun na ng mga otoridad ang 2 sa mga nambugbog na pawang nasa high school pa lang. Nakatutok si EJ Gomez. Eksena yan sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City kagabi matapos umanong pagtulungang bugbugin ng 4 na menor de edad ang isang lalaki. Ang sumisigaw na babae, kasintahan ng 21 anyos na biktima. Kwento ng kaanak ng biktima, pauwi na ang magkasintahan ng masagi ng biktima sa isang eskinita ang isa sa mga sospek na bigla na lang daw nag-amok. Yung brother ko pa is nangingi naman po ng patawad sa nangyari. And after po nun, nag-amok na po sila ng away po. Tumulong pa raw sa pambubugbog ang 3 kasama ng nasaging lalaki. Inawakan po siya sa kamay, tapos ginan po ng brother ko yung tumbler yung kamay para lang maalis. Dahil sobrang higpit na po dun sa paghawak sa kanya. Sinuntok na po siya sa likod, starting po sa ears po. Nadapa po yung kapatid ko. Pinipilit pa po nilang itayo kahit na natumba na siya para suntukin ulit. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan at mukha ang biktima. Nagsusuka na rin po siya. At hindi na rin po makatayo dahil po yung likod niya po is masakit na, may tadyak din na po sa likod niya, may sipa. And pag tumatayo po siya is nahihilo na po siya. Hindi na po siya makatayo ng maayos. Natunto ng barangay ang 2 sa 4 na menor de edad na pawang high school students. Hiningan sila ng pahayag ng pulisya. Matapos ang insidente, nagpa-blotter ang isa sa 4 na menor de edad ayon sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Pasong Tamo. Depensa raw ng 17 anyos na binata, sinaktan din siya ng biktima. Nung nasagi sa balikat, tinanong, masikip ba ang daan? Parang ganon. So, parang ano ba ang problema mo? Medyo hindi naging maganda siguro ang dating doon sa batay lang to sa nalalaman ko po. So, agad na hinampas siya ng tumbler dito. So, sabi naman nila, nung umuwi nga, duguan daw yung minor, tumutulo dito Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang mga kaanak ng 2 natuntong minor, habang pinaghahanap pa ang 2 iba pa. Posibleng sa tinamo ng 21 years old, sa nakikita ko dyan, talagang posible na sila ay maayano sa tinatawag natin na institution para sa mga tinatawag na CICL, Children in Conflict with the Law, under ng DSWD. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Sinibak na sa pwesto ang 5 tauhan ng LTO na nag-viral kamakailan dahil sa marakas umanong pag-aresto sa isang magsasaka. Ang kanilang paliwanag sa pagtutok ni Joseph Moro. Ito ang nag-viral na video ng paghuli ng 5 LTO enforcers sa isang nagpakilalang magsasaka sa Panglao, Bohol nitong Biyernes. Hinuli ang senior citizen na nakita ang may dalang bolo at tila pinagtulungan ng 5 LTO enforcer. Ang isa tila inambahan pa ng saksakang matanda. Sibak na sa pwesto ang 5 LTO enforcer pero paliwanag nila may mga ulat na nakainom umano ang lalaki kaya nila ito dinakip. Pero sabi ng Transportation Department, kahit pa. We are the people's servants and not their lords. Wala pong mag-justify sa nakita nating dahas na ipinakita ng ating mga law enforcers. Pinaiimbestigahan agad ng DOTR ang insidente. Hindi nagpakilala noong panahon na yun pero napag-alamang kapatid daw ng dating Vice Mayor ng Panglao ang magsasaka. It doesn't matter kahit sino pa yan, no? Kababayan natin yan eh. Citizen yan eh. Kung kapatid ni ganito, walang kapatid, walang kilala sa gobyerno, it doesn't matter. Na-hospital din ang matanda dahil sa masakit na katawan at high blood. Ayon sa DOTR, may operasyon noon ang mga LTO enforcer galing sa Cebu laban sa mga kolorom ng mga sasakyan sa Panglao at nagkomento umano ang hinuling lalaki. Bakit ang hinuhuli nyo lang yung mga mahihirap? Puro motorcycles kasi talaga yun.
Doon nagsimula. Pinare-review na ng Department of Transportation yung protocol ng paninita ng mga enforcers sa mga motorista para masiguro na hindi daw ito naaabuso. Kahit daw si Transportation Secretary Vince Dizon nagtataka sa madalas niya nakikitang paninita sa mga motorsiklo, pero hindi naman aniya ititigil ang mga operasyon habang may nangyayaring pagrepaso. Laging pinapara at tinatabi ng mga law enforcers sa daan. Tinatanong ko na, bakit kaya? It is incumbent on law enforcers especially to always exercise maximum tolerance. No, hindi po pwedeng ganon. 5 po sila, nag-iisa po si Mang Bert. We apologize profusely for its happening. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Posibleng nakaambag ang heat index sa sunog na sumiklab sa UP campus sa Quezon City at nakaapekto sa 50 pamilya. Isa lang yan sa mga sumiklab na sunog ngayong araw. At nakatutok si Darlene Kai. Dahil sa sunog, maitim at makapal na usok ang bumalot sa mga bahay dito sa Daang Tubo, Barangay UP Campus sa Quezon City. Dali-daling nagsitakbo palabas ang mga residente, bitbit ang kung anumang maisasalba nila. Mabilis lumaki ang apoy kaya inakyat ng Bureau of Fire Protection sa 2nd alarma ang sunog na nagsimula pasado 9:30 kaninang umaga. Nagiging pahirapan para sa ibang mga bumbero na rumesponde rito sa sunog dahil maliliit yung mga eskinita papasok dito sa area kung nasan yung mga natutupok na bahay. Kaya yung iba sa kanila tumungtong na dito sa mga bubong ng mga katabing bahay para lang makaresponde sa sunog. Sa kapal ng usok at tindi ng init, may mga residenteng nahirapang huminga. May nawalan pa ng malay na agad binuhat palabas. Nang hina at nahirapan ding huminga ang fire volunteer na ito, kaya agad siyang isinakay sa ambulansya. Nagtulong-tulong naman ang mga responder na ilikas ang stroke patient na ito. Nag-aalala rin si Elma para sa kanyang ina. Inisip ko yung nanay ko, wala siyang kasama doon, baka mamaya kung na paano na. Nakalabas naman ang ina bagamat natupok lahat ng naipundar nila. Yung pera po na iniipon ko sa bahay na pampagamot ng kapatid ko na may cancer patient, nagsunog po. 6 na residente at 3 fire volunteer ang nagtamo ng minor injuries at nahirapang huminga. Hindi bababa sa 50 pamilya ang nawalan ng tirahan ayon sa pamunuan ng Barangay UP Campus. Pinapaantabay ko na yung possible maging evacuation center nila na Amorsolo Cover Court at saka Dagoy Cover Court. Nalapnos din ang isang pusa na nilapatan naman ng paunang lunas. Umabot sa mahigit 5 oras bago naapul ang sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Bukod sa gawa sa light materials ng mga bahay at sa lakas ng hangin, nag-ambag din daw sa paglaki ng apoy ang mataas na heat index o damang init ngayong araw. Ang triangle of fire ay heat, oxygen, and fuel. Ang heat po, kung mainit talaga, mas mabilis po masusunog ang mga bahay. Inakyat din ng BFP sa 2nd alarma ang sunog sa Sitio Masagana, Barangay Alabang, Muntinlupa, pasado 5:00 kaninang umaga. Gumamit ang mga bumbero ng thermal drone para makita ang konsentrasyon ng apoy na tumupok sa tinatayang 50 bahay. Gulat na lang po kami, bigla na lang po yung musbong yung apoy. Buti na may nagising sa amin isang tao. Naginising kami na na nasusunog na daw yung kabilang bahay. Pati ang bahay namin, ubos, pati tindahan namin, ubos, wala talaga kaming natira. Pero okay lang din kami, mas pasalamat kami kay Lord dahil lahat ng mga apo ko nandito, pamilya ko nandito lahat. Napula ang apoy pagkatapos ng 2 oras. Nagsimula po ang sunog sa isang 2-story na residential unit, residential house. So ito pong bahay na ito, ang aming pong alam ay ang baba po ay concrete while the second floor is light materials. Iniimbestigahan pa rin ng BFP ang kabuang halaga ng pinsala at sanhi ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Dahil marami umanong leak at kailangan ng mapagkakatiwalaan kung kaya pinag-courtesy resignation ang mga dating appointee sa Presidential Communications Office. Ayon yan sa bago nitong pinuno na si Secretary J. Ruiz. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa unang araw sa pwesto ni Presidential Communications Secretary J. Ruiz, isa sa mga isyu na kanyang kinaharap, ang utos para sa courtesy resignation ng lahat ng appointee sa mga opisina ng kanyang tanggapan na inilabas si Executive Secretary Lucas Bersamin. Paliwanag ni Ruiz, kailangan daw niya ng mga taong mapagkakatiwalaan sa paglaban sa fake news. Ikinuwento ni Ruiz ang mga problema sa loob ng PCO. Maraming leakages, maraming intriga, maraming nagsisiraan.
Ayaw natin, dapat confidential lahat ng orders, lahat ng papeles dito, we treat it as confidential. Siguro dahil yan sa mga mangyayari, malasahan, mangyayari, pagbabago. Minsan kasi, gumagawa ng kung ano-anong kwento na wala namang totoo. Ang sabi noon ni Bersamin, hiningi ang courtesy resignations para malayang magawa ng bagong PCO Secretary ang kanyang tungkulin at may patupad ang kanyang mga polisiya. Ang kay Ruiz sa masusing pagbabantay sa fake news, pag-fact check at paglalabas ng agarang tugon para sagutin ang mga maling impormasyon ang pangunahing diskarte ng PCO ngayon. I-evaluate lahat ng pinagbitiw na appointee at saka dedesisyonan kung sila'y mananatili o papalitan sa kanilang pwesto. Sa loob ng linggo ito ay naasahang mapupunan ng mga mababakanting posisyon. Usually ganoon naman talaga kasi we're all presidential appointees here. So, para lang sa amin naman, kumbaga, siyempre, free hand sa pagpili ng ating mga kasama. Mahirap din po kasi, siyempre, dapat pagkakatiwalaan mo. Hindi naman kasi kung hindi mo kasama, hindi mo naman kasi dapat kilala. So of course, as secretary, dapat dalhin mo rin yung sarili ng tao. May lumabas ding ulat na nakakuha umano ang kumpanya ni Ruiz na mahigit 200 milyong pisong kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office ilang buwan bago siya itinalaga sa pwesto. Sa isang pahayag ng PCO, sinabing hindi raw naging incorporator o director si Ruiz sa kumpanyang tinukoy na Digital 8. Hindi rin daw siya nagkaroon ng shares sa kumpanya. Si Ruiz daw ay head lamang ng sales and marketing at naging authorized representative sa joint venture agreement. Nagbitiw daw si Ruiz sa kumpanya noong January 15, mahigit isang buwan bago na-appoint sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng Buena Manong Chika this Monday night, ang It Girl host ng Sparkle na si Janina Chan. Janina. Thank you, Ms. Vicky, and good evening mga kapuso. Punong-puno ng pasasalamat ang puso ni Kylie Padilla dahil sa nag-uumapaw na blessing sa career at kanyang pamilya. Keeping it private but not a secret din ang kanyang mantra pagdating sa love life. Makichika kay Lars Santiago. Sobrang Latina! Nagre-reflect sa aura ni Kylie Padilla kung gaano raw siya ka-grateful sa takbo ng kanyang buhay, mapapersonal man o sa career. Mabilis nga raw na lumalaki ang kanyang dalawang boys na sina Alas at Axel. My kids are doing really well sa school. They're both with honors, so ang saya lang. Low-key happy rin ang puso ni Kylie. July last year, nang aminin niyang in a relationship na ang kanyang status. Yes, masaya din. Nag-Valentine's ako sa Japan. Secret! Basta masaya. Very, very grateful ang puso ko ngayon. Sa ngayon, pinaghahandaan daw ni Kylie ang bago niyang series sa GMA. I'm very, very excited. Kasi I'm always ready to learn new things, di ba? Tsaka yun nga, gagalingan ko talaga. I'm very excited for you guys na malaman yung story and mapanood nyo. Isang araw sa magiging location nila, nasa labas ng Pilipinas. I've never been there and I travel a lot. So, excited akong makita. Marami akong gustong gawin sa city na yun. Gusto ko puntahan yung mga place. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Ngayong mainit ang panahon, ingat mga kapuso dahil pati mga sasakyan pwedeng magliyab. Tulad ng isang kotse sa EDSA kanina, ang sinapitan driver sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Dahil sa nagliyab na kotse, bumigat ang trapiko sa EDSA northbound lagpas ng Magallanes Interchange sa Makati City pasado alas 11 kaninang umaga. Walang ibang nadamay sa aksidente na unang nirespondehan ng gwardya ng isang kalapit na village. Tumakbo ako, then kinuha yung fire extinguisher. Kumuha ko ulit ng isang fire extinguisher. Bali dalawa na sila. Then hindi pa rin ginaya. Pagdating ng fire truck, then sinet up din namin. Tapos yun, binubahan namin ng tubig. Mabuti na lamang daw at nakalabas ang driver na hindi agad nalaman na nag-aapoy na ang minamaneho. Nakita na lang niya ang tindi nito nang bumaba na.
Hindi pa malinaw kung ano ang pinagmulan ng sunog. Pero ayon sa Makati Fire, hindi na raw ito iimbestigahan pa dahil sa hiling ng driver na hindi na rin nagpadala sa ospital. They asked if the driver wanted to have an investigation, to have a further investigation, but the driver already said na no need. And isa pa po nangyari is parang na-relocate na po yung vehicle doon sa fire scene po mismo. So the evidence will be considered as null and void. Sa investigation po namin, sir, we have this protocol na kailangan po dapat yung fire will be conducting this investigation. Dapat po, sir, yung involved na vehicle should be on the original spot. Ang insidenteng ito ay saktong sapol sa unang linggo ng Marso na binansagan pa namang Fire Prevention Month. Inaasahan ng mga otoridad na habang papainit ang panahon, posibleng hindi ito ang huling pagkakataon na merong sasakyan basta na lang magliliyab. Paano ba ito maiiwasan? Ayon sa Makati Fire, mas mainit dapat ang mata sa tubig, baterya, electrical wiring at radiator ng sasakyan. Commonly, ang nagkakaroon po ng issue sa batteries, pag for example may mga grounded po tayo na wires, na minsan po yung mga ibang mga equipment na nasa loob ng sasakyan, minsan possible may overloading, baka meron po tayong mga nilalagay doon na yung mga stereo or any amplifiers na yung that will cause overloading po sa ating sasakyan. Yun po yung minsan di na kinakaya ng load ng battery. That's why yun po yung nagkakos din po ng overheating. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Gustong malaman ng COMELEC kung saan ito nagkulang kaya may ilang kabataan na tila hindi alam kung para saan ang ahensya. Kaya naman inibitahan ng COMELEC ang isang contestant sa TV kamakailan para maipaliwanag hindi lang kung para saan ang ahensya, kundi pati kung paano boboto ang mga kabataan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Good luck sa'yo. Matalo ka namin, mensahe tayo ulit. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. Viral ngayon ang episode na ito ng It's Showtime sa weekly finals ng kanilang Sexy Babes segment dahil sa naging sagot ng isa sa weekly finalist na si Heart Aquino nang tanungin kung ano ang mensahe niya sa Commission on Elections o COMELEC. Hindi ka ba bumoboto? Hindi pa po. Hindi ko man po masasagot to ngayon, pero for sure... COMELEC yung Commission on Elections. Sila yung nag-ano ng mga sa election kapag ano? Okay po. Okay. Sabi pa ni Aquino, wala umano silang TV at di rin madalas na lumalabas sa kanyang social media feed ang COMELEC. Ang COMELEC nalulungkot pero naiintindihan daw si Aquino. Nalulungkot po ako, parang failure po ang COMELEC. Parang kami po may kasalanan doon. Parang hindi po namin napapahayag mabuti sa sambayanan kung sino kami dahil maaaring siya ay representasyon ng madami pa mga Pilipinong hindi po naalalaan yung ating mga ginagawa. Kaya ang gusto namin alamin bakit. Inimbitahan nila si Aquino sa COMELEC office para daw mapagpaliwanagan at malaman kung saan sila posibleng nagkulang. Baka sakaling matulungan niya kami upang sa pamamagitan niya bilang isang kabataan ay siya mismo ang magamit namin upang maipahayag hindi lang kung sino ang COMELEC, kung hindi paano ba boboto ang kabataan sa darating na halalan. Sinisikap pa naming makuna ng pahayag si Aquino. Kanina, nakipagpulong si Garcia kay PNP Chief Romel Marbil tungkol sa nakikitang pagtaas ng election-related violence sa ilang bahagi ng Mindanao. Posibleng mas mataas pa raw ang bilang kesa sa naiuulat sa publiko. Yung election-related violence base doon sa naibigay sa atin na suma ng ating Philippine National Police ay 29. Kaya lang sinabi rin natin na ito po ba ay updated na o ito ay kakailanganin ng update. At inamin naman po sa atin ng PNP na hinihintay pa nila yung reports ng halos 6 na rehiyon ng ating bansa. Binisita naman ng 4 na COMELEC commissioners ang itinatayong bagong COMELEC building sa Pasay. Halos tapos na ang paglalatag ng pundasyon at tuloy-tuloy na raw ang pagtatayo ng gusali na sa ngayon ay may mahigit 8 billion pesos na budget. Tinatayang nasa 13 billion pesos ang kabuang halaga nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.